In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Remember, O most pure spouse of the Virgin Mary, Saint Joseph, my beloved patron, that never has it been heard that anyone invoked thy patronage and sought thine aid was left uncomforted. Inspired by this confidence, I come to thee and fervently commend myself to thee. Ah, despise not my petition, dear foster father of our Redeemer, but accept it graciously. Amen. Saint Joseph, husband of Our Lady, pray for us. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to our conferences on the life and the glories of Saint Joseph. Our conferences are uploaded regularly on our YouTube channel, Sense of the Sacred. So please don't forget to subscribe and to click the notification bell. Okay po? So, last time nakita natin ang tawag dito, yung pinagdaanang pagsubok ni Saint Joseph, no? Noong napansin niya na nagdadalang tao ang kanyang asawa na si Maria. Okay? Ngayon, siyempre, kakilala niya ang mahal na birhen, kinikilala niya ang kabanalan ng kanyang asawa, kaya't parang sa kanya, imposible talagang mangyari na mapagtaksilan siya ng mahal na birhen. Tapos, naalala niya na ayon sa hula ng mga propeta, ang Mesiyas o ang Kristo ay manggagaling sa lipi ni Haring David na siyang pinanggalingan niya at ng mahal na Birheng Maria. Kaya nga parang naisip niya malamang ito ang kanyang asawa ay ang hinirang na ina ng tagapagligtas. Dahil si Propeta Isaías na rin ang nagsabi, isang birhen, isang dalaga ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. Okay? Kaya nga, naisip ni San Jose sa kanyang kababaang loob, teka muna, hindi ako karapat-dapat na mamuhay sa ilalim ng iisang bubong ng pinagpalang ina ng tagapagligtas. At hindi rin siya karapat-dapat na manirahan sa piling ng Diyos Anak na nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na birhen. Kaya nga anong inisip ni San Jose? Ang inisip ni San Jose ay siya na lamang ang lalayo. Okay? Well, una, wala nang problema sa mata ng mga kapitbahay na nagdadalang tao si Maria dahil alam nilang lahat, alam ng mga kapitbahay na kasal na sina San Jose at ang mahal na Birheng Maria. Okay? Bagamat hindi nila nalalaman na si San Jose at ang mahal na Birhen ay kapwa gumawa ng isang vow sa Panginoon, pangako sa Panginoon na hindi sila magsisiping at mananatili silang birhen hanggang kamatayan. Okay? Kaya sa mata ng ibang tao, wala nang problema yon, no? Na nagdadalang tao ang mahal na Birheng Maria. Subalit kay San Jose, alam niya na ang pagdadalang taong ito ay isang kababalaghan. Dahil una, alam niya na silang dalawa ay kapwa gumawa ng pangako sa Diyos na mananatiling birhen, at pangalawa, alam niyang tapat ang mahal na Birheng Maria sa pangako na ginawa niya sa Diyos at hindi naman sinipingan ni San Jose ang mahal na Birheng Maria. Okay? So dahil naisip niya na sa kanyang kapakumbabaan, hindi siya dapat maging hadlang doon sa mga plano ng Diyos para sa kanyang asawa, nagpasya na si San Jose na siya'y umalis ng tahimik. Okay? Pasya si San Jose na siya'y umalis ng tahimik at iwan niya ang
iwan niya ang kanyang asawa sa kamay ng Diyos mismo. At alam niya hindi pababayaan ng Diyos ang mahal na birhen dahil nga sa ito'y pinili para maging ina ng tagapagligtas. Okay? Ang tanong dito, bakit nga ba hindi pa sinabi ng mahal na birhen sa kanyang katotohanan? Okay? Nalalaman kaya ng mahal na birhen yung kapighatian na pinagdaanan ni San Jose, no? Yung pinag-isipan niya, binuno niya sa kanyang isipan kung ano ba ang dapat mangyari, kung ano bang dapat niyang gawin dahil nakikilala niya yung mga palatandaang ito ay na nakikita niya sa mahal na Birheng Maria ay ang mga palatandaang iniwanan ng mga propeta. Pero bakit hindi sinabi ng mahal na birhen kay San Jose ang katotohanan? Well, ito ay sapagkat naisip ng mahal na birhen na hindi para sa kanya ang maghayag ng mga lihim ng Diyos. Unang-una sa lahat, hindi niya narinig sa anghel na siya'y pinapayagan na isiwalat niya ang lihim na ito ng kanyang mapaghimalang pagdadalang tao. So naisip ng mahal na Birheng Maria, teka, parang wala akong karapatan na ibunyag kay San Jose ang aking lihim dahil ito'y lihim ng Diyos. Kung paanong naisip ng mahal na Birheng Maria, ang Diyos na mismo sa pamagitan ng Espiritu Santo ang nagsabi kay Elizabeth na tinataglay niya sa kanyang sinapupunan ang anak ng Diyos. Kaya nga nasabi ng Elizabeth, bukod kang pinagpala sa lahat ng mga babae at pinagpala naman ang laman ng iyong sinapupunan. Wala mo sinabi si Maria, ako'y nanay ng Mesiyas. Wala siya sasabing ganon. Tahimik ang mahal na birhen. Binigay lamang niya ang kanyang pagbati. At ang pagbati na yon ay naging oportunidad, pagkakataon para puspusin ng Espiritu Santo si Elizabeth at si San Juan Bautista sa kanyang sinapupunan. At ang pagpanawag na iyan ng Espiritu Santo ang nagbunyag kay Elizabeth ng lihim na yun. So naisip siguro mahal na Birheng Maria, hindi para sa akin ang maghayag ng lihim. Ito'y lihim ng Diyos. At kung ang Diyos na mismo ang nagsabi kay Elizabeth tungkol sa kanyang mapaghimalang pagdadalang tao, naisip ng mahal na Birheng Maria na, ang Diyos na rin ang magsasabi kay San Jose. Okay? Kaya nga, si San Jose tagang nagbuno sa kanyang isipan ano ba ang dapat niyang gawin. Marahil nung araw na yon, naisip niya, patutulugin na lamang muna niya si Maria, tapos pagdating ng buwang liwayway, ay lihim na siyang aalis at lalayo sa mahal na Birheng Maria. Hindi niya paalisin ang birhen. Siya mismo ang magkukusang umalis. Siya mismo ang magkukusang lumayo. Dahil ayaw niyang maging sagabal sa malalaking mga plano ng Diyos para sa kanyang asawa at para rin sa buong sanlibutan na ililigtas ng anak ng kanyang asawa. Subalit, noong gabing iyon, ay nagpakita ang anghel kay San Jose sa pamagitan ng isang panaginip. Okay? So nagpakita ang anghel kay San Jose sa pamagitan ng isang panaginip. At yung pagpapakitang iyon kay San Jose, no, sa pamagitan ng isang panaginip, ito mismo ay nagpapakita sa atin na si San Jose ay itinuring na parang propeta, no? Itinuring siya na parang propeta
dahil mismo sa aklat ng mga bilang, chapter 12 verse 6, nakalagay ay, kung mayroon mang isang propeta ng Panginoon sa inyong piling, magpapakita ako sa kanya sa isang pangitain, o kaya naman magsasalita ako sa kanya sa isang panaginip. Okay? So ang sabi ng Panginoon sa aklat ng mga bilang, kung mayroon mang sa piling ninyo na isang propeta ng Panginoon, magpapakita ako sa kanya sa isang pangitain at mangungusap ako sa kanya sa pamagitan ng isang panaginip. Okay? Kaya nga, dito mismo nakikita natin yung kadakilaan ni San Jose, no? Dahil sa pamamagitan ng panaginip ay nagsalita ang anghel sa kanya. At ang anghel ay dumating sa pangalan ng Panginoon. Kaya nga kung titignan natin na si San Jose mismo, nung nagpakita ang anghel sa kanya, unang-una sa lahat, nagpakita ang anghel kay San Jose para supilin ang kanyang mga pangamba. Supilin ang kanyang pag-aagam-agam. Sapagkat una, tinawag niya si San Jose sa kanyang pangalan. Jose, anak ni David. Okay? Jose, anak ni David. So, nagpakita ang anghel kay Jose at hindi niya pinagdudahan na mula sa Diyos ang kumakausap sa kanya. Okay? So, dito natin nakikita yung mataas na pananampalataya ni San Jose. At ang anghel na iyan ay walang iba kundi si Gabriel na siya na rin nagpakita sa mahal na birhen upang sa gayon ay sabihin sa kanya na siya ay hinirang bilang ina ng manunubos. So nagpakita ang anghel sa kanya upang bigyan siya ng kapayapaan. Okay? Bigyan siya ng kapanatagan ng kaluluwa. Dahil sabi niya, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria. Ito ibig sabihin nito, ang ibig sabihin niyan, ang sabi ni Pope Benedict XIV ay ito. Hindi sinasabi, hindi iniutos ng anghel na pakasalan si Maria. Kaya hindi iniutos ng anghel kay San Jose na pakasalan niya si Maria. Bagkus ito yung pamamaraan ng pagsasabi niya na patuloy mong tanggapin si Maria bilang iyong asawa. Retain and keep the wife that you have taken and do not forsake her. Huwag mo siyang pababayaan. Huwag mo siyang pababayaan. So, inutos ng anghel kay San Jose, huwag niyang iiwan si Maria. Okay? Huwag niyang iiwan. Kasi kasal na nga sila eh. Okay? Huwag niyang iiwan si Maria, bagkus ay patuloy itong alagaan. At tingnan nyo, binigyan ng anghel si San Jose ng isang pananagutan. At yun ay ang pananagutan ng isang ama. Hindi lamang asawa ni Maria, kundi ama ng bata sa kanyang sinapupunan. Kasi ang sabi ng anghel sa kanya ay maglilihis siya ng isang lalaki, maglilihis siya lalang ng Espiritu Santo at manganganak siya ng isang lalaki at ito'y tatawagin mong Jesus. So hindi sinabi ng anghel
ang magiging pangalan niya ay Jesus. Hindi. Ang sabi niya kay San Jose, ito ay tatawagin mong Jesus. Ang ibig sabihin nun, ipinagkakaloob ng Diyos kay San Jose ang karapatan na kumilos bilang ama ng batang dinadala ni Maria. Kasi ang pagbibigay ng pangalan ay ang gawain ng ama, di ba? Nung pinanganak si Juan Bautista, tinanong ng mga kamag-anak at kapitbahay si Zacarias, ano ang pangalan ng bata? At kumuha si Zacarias ng isang panulat at sinulat niya, ang pangalan niya ay Juan. Sa pamagitan noon, ginanap ni Zacarias ang kanyang pananagutan bilang ama kay San Juan Bautista. At ang utos ng anghel kay San Jose ay, ibibigay mo sa kanya ang pangalang Jesus sapagkat ililigtas niya ang lahat mula sa kanilang kasalanan. Ililigtas niya sila sa kanilang mga kasalanan. Okay? So, binigyan ng papel ng Panginoon itong si San Jose, hindi lamang bilang asawa ni Maria, kundi bilang ama mismo ng Diyos anak dito sa lupa. At dahil diyan, ginanap ni San Jose ang kanyang gawain. Pagising niya ay patuloy niyang tinanggap si Maria bilang kanyang asawa at lalo niyang pinaglingkuran ito ng buong katapatan. Dahil nanggaling na mismo sa bibig ng anghel ang pagpapahayag tungkol sa mapaghimalang kahanga-hangang pagbubuntis ng mahal na Birheng Maria. So si San Jose na mismo ang kumilala. Sinabi niya sa mahal na nagpakita sa kanyang anghel at lalo niyang pinaglingkuran ang kanyang asawang si Maria. Subalit ang mahal na Birhen naman, patuloy siyang nagpasakop sa kapangyarihan ni San Jose. Okay, bagamat nalalaman niyang siya ang pinagpala sa lahat ng mga babae, subalit kinilala ni Maria na hindi natatanggal ng kanyang mataas na karangalan ang katotohanan na siya pa rin ay may bahay ni San Jose. Kaya't kung pinaglingkuran ni San Jose ang mahal na Birheng Maria dahil mismo sa tiniyak sa kanya ng anghel na ang kanyang asawa ay ang ina ng Diyos, gayon din naman, si Maria pinaglingkuran niya si San Jose sapagkat bagamat alam niya na siyang ina ng anak ng kataas-taasan at ina ng hari, yung nagmana ng trono ni David, alam niya na hindi pa rin ito maibubura ang katotohanan na siya ay asawa ni San Jose, may bahay ni San Jose, at pananagutan niya na paglingkuran ang kanyang asawa. Let us pray. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, Amen. Be mindful of us, O blessed Joseph, and intercede for us with thy foster son, by the pleading of thy prayer. Do thou in like manner render the Blessed Virgin Mary, thy spouse, gracious to us. For she is the mother of him who with the Father and the Holy Spirit lives and reigns forever and ever. Amen. Our Lady of the Sacred Heart, hope of the hopeless, pray for us. The Lord be with you, and may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa pakikibahagi ninyo sa ating panayam na ito. Tatandaan natin na dahil nakuha
ni San Jose ang katiyakan mula sa anghel na si Maria ay ang ina ng Diyos, kaya pinaglingkuran niyang lalong matapat ang mahal na ina ng Diyos. At si Maria, bagamat nalalaman niya na siya'y ina ng Diyos, hindi pa rin niya nalilimutan na siya'y asawa ni San Jose, may bahay ni San Jose. At lalo niyang pinaglingkuran ito ng buong katapatan. Ang paglilingkuran ni Maria at Jose sa isa't isa, ito ay ang tunay na kahulugan ng pagiging mag-asawa. So maraming salamat po. God bless you, and don't forget to like and to share.